Noong nagsimula ang pandemic, maraming content creator lalo na sa TikTok ay sumikat sa pamamagitan lamang ng paggawa ng 15-second video clip. Ang isa sa mga malalaking creator na iyon ay isang lalaking nagngangalang Ali Naser Abulaban. Siya ay gumamit ng username na JinKid sa TikTok. Umabot ng halos 1 million ang followers sa pamamagitan ng paggawa ng mga comedy skit at impression videos. Pero siya ba talaga ang happy-go-lucky guy na ipinakita niya? Siya ngayon ay nakatayo sa paglilitis at inakusahan sa pagpatay sa kanyang asawa at isa pang lalaki na inakala niyang may relasyon ito. Isa itong totoong kwentong trahedya ng karahasan sa tahanan na nagreresulta sa pagpatay at isang paalala na hindi lahat ng nakikita mo online ay totoong buhay. Let me give you a little insight about God, Kevin. You see, God... Bago siya tinawag bilang JinKid online, ipinanganak si Ali Naser Abulaban noong Mayo 18, 1992 sa Staten Island. Ang kanyang pamilya ay orihinal na mula sa Palestine na lumipat sa US. Lumaki siya sa Manassas, Virginia at nag-aral sa Stonewall Jackson High School. Bago pa lumaki ang TikTok followers at YouTube subscribers niya, siya ay talagang isang senior IT network engineer para sa federal government. Kahit maganda ang kita niya sa kanyang trabaho, malinaw na mas bagay talaga siya sa komedya at bagay na talagang kinagigiliwan niyang gawin. Kaya patuloy niyang pinagsumikapan na palaguin ang kanyang mga following sa social media. Noong January 27, 2017, ikinasal si Ali sa matagal niyang kasintahan na si Anna Marie Abulaban. Ipinanganak din si Anna sa Staten Island, New York at bukod sa kanyang kagandahan, siya ay napakatalino at nagkaroon ng bachelor's degree sa science mula sa Technological University of the Philippines. Siya ay isang taon na mas matanda kay Ali at halos parehong aktibo sa social media. Parehong may matinding pagnanais ang mag-asawa na maging influencer at talagang naging matagumpay sila dito. Si Ali ay gumagawa ng mga nakakatawang skit kasama ang kanyang pinasikat na mga impression ng Scarface at John Wick. Magaling siyang magpatawa kaya kinagigiliwan siya ng kanyang mga subscriber. Samantala, ang nilalaman ng social media ni Anna ay tungkol sa aesthetics at pagpapaganda. Sa labas, talagang mukhang masaya at matagumpay silang mag-asawa at nagko-collaborate rin sila sa kanilang mga video na higit na nakakakuha ng mas maraming viewers. Ang isa sa mga clip na talagang tumatak sa mga manonood ay isang TikTok video na ginawa ni Ali at Anna na magkasama kung saan nakikita silang sumasayaw at may caption na nagsasabing, "When your relationship is drama-free." Ang mag-asawa ay nagkaroon ng isang anak na babae na isinasama rin nila ito sa kanilang mga video at makikita na napakasaya nilang pamilya. Nagkaroon ng mga problema sa kanilang buhay mag-asawa. Sinasabi ng mga kaibigan ni Anna na mayroong ibang babae si Ali dahil sa isa itong social media celebrity at siya ay nakakakuha ng maraming atensyon sa mga babae. Nagkaroon ng maraming tensyon. Maraming away na humahantong sa pisikal na pananakit. Sa 9 na magkakaibang okasyon sa loob ng 3 buwan, pinuntahan ng mga pulis ang kanilang magandang 35th floor condo sa isang marangyang high-rise na matatagpuan sa San Diego. Si Anna ay nagsabi na siya ay physical na inabuso kabilang dito ang pagtulak ni Ali. Gayunpaman, hindi siya kailanman inaresto sa alinman sa mga insidenteng iyon. Ayon sa isang kapitbahay, habang si Ali at Anna ay nagtatalo,
kumatok si Ana sa kanilang pintuan at hiniling sa kanila na tumawag ng pulis dahil sinabi niyang sinasaktan siya ng kanyang asawa. Tinanong din daw sila ni Ana kung pwedeng makigamit ng phone dahil kinuha daw ni Ali ang kanya. Nakalulungkot at ang kanilang 5 taong gulang na anak na babae ay naging saksi sa pisikal na pang-aabuso. Nangyari ito halos 1 buwan bago ang pagpatay. Noong October 18, 2021, hiniling ni Ana kay Ali na umalis na sa kanilang apartment at pumunta na lamang sa isang hotel. Napag-usapan din nila ang tungkol sa pagkuha ng restraining order laban sa kanya upang subukang ilayo siya sa kanya, kahit na wala pa itong na-i-file. Suko na si Ana at desidido na makipagdiborsyo. Ngunit si Ali ay patuloy na nagpupumilit na sila ay magkaayos at magkabalikan. Ang hindi niya alam ay palihim na gumawa si Ali ng kopya ng susi ng kondo para makapasok ito kahit kailan niya gusto at tinitiktikan siya. Makalipas lamang ang 3 araw, noong umaga ng October 21, 2021, ginamit ni Ali ang susi para makapasok sa apartment habang wala si Ana sa bahay. Tuluyan niyang pinasok ang kondo at nanggulo. Pagkatapos ay nag-install siya ng app sa iPad ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae na nagpapahintulot sa kanya na masubaybayan ng live ang audio sa loob ng apartment. Gamit ang app na ito, magagawa niyang makinig sa anumang pag-uusap o mga kaganapan na nangyayari sa loob ng bahay. Ipinakikita nito kung gaano ka-toxic at narcissistic si Ali at kung hanggang saan ang kaya niyang gawin upang makabawi sa kanyang asawa. Sa kasamaang palad nang dumating si Ana sa bahay makalipas ang ilang oras, ay nakita niya ang kanyang condo na napakagulo. Pero sa kabila nito, hindi siya tumawag ng pulis upang iulat ito. Wala siyang kamalay-malay. Nanalagyan na ni Ali ng listening app ang iPad at wala ding malay sa kung ano ang mangyayari pagkalipas ng ilang oras. Kinalaunan sa araw na iyon, habang pabalik sa kanyang silid sa hotel, nagpa siya si Ali na makinig kay Ana at kung ano ang nangyayari sa apartment sa pamamagitan ng app na kanyang na-install. Ayon sa kanya, narinig niya ang boses ng kanyang asawa at isang lalaki na nagtatawanan. Sumakay siya sa kotse niya at dire-diretsyong nagmaneho papunta sa kondo para harapin silang dalawa. Sumugod siya sa kondo at natagpuan niya ang kanyang asawang si Ana kasama ang 29 years old na si Rayburn Cardenas Barron. Ayon kay Ali, nakaakbay si Rayburn kay Ana at sa isang report, sinabi niya na naghahalikan ang dalawa. Sa sobrang galit, binaril niya si Rayburn ng 3 beses ng malapitan sa itaas na bahagi ng katawan, sabay diretsyong binaril sa noo ang asawang si Ana. Pagkatapos ay tumawag siya sa 911. Sinabi sa isang dispatcher na dumating siya sa apartment at natagpuan ang parehong mga biktima na patay. Tila siya ay nagsiset up na ng kanyang kwento na natagpuan niya lamang silang namatay. Nang hilingin sa kanya ng dispatcher na manatili sa pinangyarihan, sinabi niyang kailangan niyang umalis at tinapos na ang tawag. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakas sa pinangyarihan ng krimen. Siyempre, apartment complex ito kaya narinig ng mga tao ang putok ng baril. Nakita rin nila si Ali na tumatakbo mula sa kondo at agad silang tumawag ng pulis. Habang papunta ang mga pulis sa pinangyarihan, diretsyong nagmaneho si Ali sa paaralan ng kanyang anak para sunduin ito. Sinabi niya sa batang babae na nasaktan niya ang kanyang mommy. Tinawagan din niya ang kanyang ina para ipagtapat sa kanya na siya ang pumatay kay Ana. Dumating sa lugar ang San Diego Police bandang 3:00 ng hapon at natagpo ang patay si Ana at Rayburn dahil sa kanilang mga tama ng baril. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon ang mga paramedic na subukan silang iligtas. Pareho na silang patay nang dumating sila. Sa pakikipag-usap sa mga saksi, mabilis nilang natukoy si Ali bilang salarin kaya't inilabas ang alerto sa lugar para bantayan ng mga pulis ang kanyang sasakyan.
Sa kabutihang palad, siya ay mabilis na natagpuan na nagmamaneho patungo sa eastbound down Interstate 805. Ang kanyang anak na babae ay nasa likod ng sasakyan nang siya ay madakip. Mabuti na lamang ang bata ay napunta sa kustodiya ng pulisyan ng walang laban. Ang kanyang baril ay natagpuan katabi niya sa kotse na nagpapaisip sa iyo kung ano ang maaring pinaplano niyang gawin. Sa mga ulat ng pang-aabuso, sa proseso ng kanilang diborsyo, sa pagkakaroon niya ng baril at sa testimonya ng mga saksi, malamang ito ay isang kaso na madaling mahuhusgahan. Ngunit si Ali, bilang ang narcissist, ay nagpasya na mag-plead ng not guilty. Habang naghihintay ng paglilitis sa George Bailey Detention Facility ng San Diego, nagpasya siyang magbigay ng panayam sa jailhouse sa isang news correspondent ng Fox 5 at hindi ito naging maganda para sa kanya. Sinabi niya na pinuntahan niya ang kanyang anak na babae mula sa paaralan dahil dadalhin niya ito sa isang ligtas na lokasyon kasama ang kanyang pamilya at hindi niya planong tumakas. Sa katunayan, susuko siya. Sinisi niya rin si Ana sa mga nangyari. Nasobra itong mag-party at sinabi niya na ang mga bagay ay nag-iba sa pagitan nila mula nang lumapit sila sa San Diego at namuhay ng marangya. Ngunit ang mga kaibigan at pamilya ni Ana ay hindi sumang-ayon at sinabi na siya ay isang masamang tao. Nahumaling siya kay Ana at ang mga bagay sa kanila ay naging toxic dahil si Ali ay isang makasariling tao. Pinayuhan siya ng kanyang public defender laban sa pagbibigay ng panayam na ito dahil magmumukha siyang may kasalanan kapag ginawa niya yon. At kamakailan lang ay nagkaroon siya ng kanyang paunang pagdinig noong January 25, 2022. Tinanong ang isang pulis kung makatarungan bang sabihin na si Ali ay nakaranas ng isang traumatic event at ang opisyal ay tumugon ng he create one yeah at dahil dito si Ali ay talagang nagwala sa korte. Bumuhos ang galit niya sa pulis. Nagsisigaw si Ali at sinabihan siya ng hukom na kung hindi siya tatahimik, aalisin siya sa courtroom at kailangan niya na lang panoorin ang kanyang paglilitis ng malayuan. Sa huli, napagpasyahan na ipagpatuloy ang kanyang paglilitis sa mga kaso, kabilang ang 2 bilang ng first-degree murder. Maaari itong humantong sa parusang kamatayan kung mapatunayang nagkasala. Si Ali ay tinanggalan ng piyansa dahil ang hukom ay nagpasya na siya ay panganib. Ipinagbabawal din siyang makipag-ugnayan sa ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya, sa pamilya ni Ana, at pati na rin sa kanyang anak na babae.